Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa isa nating kababayan na si Moises Ray Amistad. Shoutout sa iyo kabayan. At ang video natin ngayon ay tungkol na naman ito sa at makikichismis na naman tayo mga kabayan. Tungkol ito sa mga EPS worker na kararating lang dito sa South Korea na hindi sinuwerte sa kanilang mga amo. Basahin natin yung isa. Ito. Sa company kasi namin pre-food, pero pag nagbabaon, sa company kasi namin pre-food, pero nagbabaon kami ng food. Ngayon po, di kami nakadala. Sabi kasi ni Amo, pag gusto kumain sa kantin, ay pwede. Pero di niya kami sinama 3 Pinoy. Bibigyan lang po kami ng pangtanghalian at tig-2 biskwit at juice. Nakalagay kasi dito na pre-food. Siguro nakalagay sa kontrata nila, libre ang pagkain. Pero bakit hindi sila sinasama nung amo nila, di sila pinapakain sa kantin? Meron namang pre-food na binigay, kaso nga lang, biskwit lang, saka parang inumin. Ganun lang yung binigay na tanghalian sa kanila. Minsan kasi mga kabayan, iba-iba eh. Kami kasi, dito sa company ng boss ko, hindi kami sumasamang kumakain sa kantin. Di ba, break time ng tanghalian. Kumukuha lang kami ng pagkain sa kantin, tapos meron kaming sariling kusina, doon kami kumakain ng kasama kong Pinoy. Pero kumukuha kami ng pagkain sa kantin. Siguro, pwede naman kausapin yung amo kung kausapin nyo bakit hindi kayo sinama sa kantin. Pwede namang ireklamo to at pwede na rin itong grounds para magpa-release. Mas maganda naman siguro, kausapin muna yung amo na ipakita nyo yung kontrata nyo na nakalagay sa kontrata nyo na free food. Bakit kayo pinagbabaon? Yun, kausapin nyo amo nyo para magkaintindihan kayo. Siguro, baka nanggugulang din tong amo kasi alam niya, siyempre, dalawa kasi kayong nakapirma sa kontrata, nakapirma yung amo nyo, nakapirma kayo. Siyempre, alangan naman din niya basahin yung kontrata na pinirma ng amo nyo. Alam niya yun na libre ang pagkain, ang gugulang lang talaga to. Ito pa yung isa, mahaba to mga kabayan. Sabi niya, "Ma'am, good evening po. Pwede po pa-help po ma'am. Kasi nakaraan ko po sana gusto sabihin po sa inyo, nahiya lang po. Pero dito po sa payslip ko po ngayong March po 500K plus 1 po yung binayaran ko po sa bahay. Ang laki talaga nun. Monthly binabayaran ko po sa bahay is 360K won. Super laki po nun. Isa po yun sa gusto ko pong ireklamo dahil ba't gusto ko po umalis. Dito kasi late po ng sahod ko po, laki pa po ng kalta sa bahay, tas yung gas ko po tumaas ng sakto 200K won plus. 200K won. Parang di naman po ata tama yun, di ba po ma'am? Parang nakakahinala po na saktong 200K tinaas. Ang reason daw, dahil po sa heater, simula pagdating ko po, nag-heater po ako. So, ba't ngayon lang po tumaas at saktong 200K won pa? Actually, gusto ko na po talaga umalis ma'am. Nagsabi po ako kay boss kanina na gusto ko po magpa-release, kaso di po ako pinayagan. Yun ang mahirap. Sa sobrang laki ng binabayaran sa bahay saka sa gas, ewan, kausapin na lang siguro yung amo kasi sobra kong laki talaga nun. Babayaran mo sa bahay saka sa gas. At nagpaalam na nga siya magpa-release pero hindi siya pinapayagan. At alam ko na po mahirap po talaga pero ganito po kalit sahod tapos mabigat kasi puro babae kasama ko sa akin napupunta lahat yung trabaho. Kalta sa bahay po tas araw-araw hanggang Sabado 9 hours pinapasok po lagpas pa nga po pero no OT pay po. Ayun lang. Grounds na rin yun para magpa-release. Nag-overtime ka tapos di ka binabayaran. Pwede na layasan to. Tapos, sabi pa niya, si Chanim lagi pang nakasigaw, minumura ako lagi po akong inaambahan. Hirap ma'am wala man lang akong magawa kasi
manggagawa lang din po ako. Kaya gusto ko na po talaga umalis dito, ma'am, at humanap ng ibang company. Baka po pwede niyo akong matulungan. Pati ma'am, feeling ko po kasi di nilalagyan ng cookmin ko po na sabi ni boss, meron po ako kaso sa payslip po pati na yun, parang kinakaltasan daw siya sa cookmin, pero ang feeling niya ay hindi naman hinuhulugan talaga yung cookmin. Yung cookmin, mga kabayan, ay ano yun, yung national pension. Makukuha yun sa airport pag uuwi na. Ayun na mahirap. Kaya yung mga ganito ay ano talaga yan. Pagka ganyan, mahirap na nga yung trabaho mo, tapos sobra-sobra pa yung sinisingil sa'yo sa bahay, na tapos pag hindi pa hinulugan yung cookmin mo, okay na yun. Grounds na rin yun para magpa-release. Pero, sa totoo lang, mga kabayan, na sitwasyon ngayon dito sa South Korea, mahirap ang release ngayon dito. Ano? Kasi marami ring mga release dito na walang trabaho, nasa shelter, yung iba nga napipilitan ng umuwi kasi pag binigyan kayo ng 3 months, pag nagpa-release kayo, kailangan sa loob ng 3 months makahanap kayo ng trabaho. Ngayon, pag lumagpas yung 3 months at wala pa rin kayong trabaho, uuwi na talaga kayo sa Pilipinas. Ngayon. Tapos ito pa isa, hello po ma'am, pa-advise naman po kung pwede ba magpa-release. No, release na naman. Kasi 3 linggo na po ako palaging sa trabaho sa labas ng company po. Nagtatanim, nagpuputol ng puno, parang farm na yata. Tapos pinapapunta po ako sa lupa ni amo, naglilinis mga basura, kahit ano-ano na lang. Pinapagamas kami sa labas. Kahit may trabaho naman sa loob, hindi na manufacturing ginagawa ko po. May gawa naman sa loob, may gawa naman sa loob, palagi na lang sa labas nagtatrabaho, tapos grabe nakakapagod. Nagtatanim, naglilinis, parang maintenance na sa company. O, pag hindi nakalagay sa kontrata, pwede na magpa-release. Kung kaya, mangalap lang kayo ng ebidensya na pinapagtrabaho kayo sa labas, na wala naman sa kontrata, pwede nang pa-release. Pero, mga kabayan, sa ganitong sitwasyon, kung hindi naman kayo naargabyado sa sweldo, at palagay nating nandun na nga tayo sa hindi nakalagay sa kontrata yung ginagawa ninyo, kung kaya nyo naman na trabaho at hindi kayo ginugulangan pagdating sa sweldo, pwede nyo nang pagtyagaan to. Pero nasa inyo pa rin naman ang desisyon. Kung gusto nyo lumayas, pwede naman kayong lumayas. May grounds naman to para kayo lumayas. At yan, hindi nakalagay sa kontrata, pinapagtrabaho kayo na kung saan-saan lang, na hindi naman nakalagay sa kontrata, pwede nang reason yan para umalis kayo sa company. Pero kung kaya nyo naman, tiyagaan nyo na lang kasi mahirap talagang magpa-release dito sa South Korea kasi marami ring mga EPS 4 gear dito na release na nahihirapang mga kuha ng trabaho. Siyempre, alam niyo yung magagaan ng trabaho, yung mga gandang company dito sa South Korea, hindi yan nilalayasan ng tao kasi magandang company. At siya nga pala, yung dun sa mga naghihintay ng employer at kararating lang dito sa South Korea, yung mga dating subscribers ko, hirap naman kasi yung ganito, palagi na lang ganito yung nakikita nyo, di ba? Mga post, na palaging hindi siniswerte sa amo. Mas maganda siguro, yun namang mag-post din naman kayo ng sabihin nyo ay swerte ako sa amo ko, kahit walang overtime, mabait yung amo, hindi nang gugulang sa sweldo. Tapos ano nyo rin na malaki yung sinisweldo nyo para mainggan nyo lalo yung iba na mag-apply dito, di ba? At ayun, ganun lang talaga. Merong company, merong amo na hindi siniswerte sa worker at meron namang worker na hindi rin siniswerte sa amo. Pero mas marami yung siniswerte dito kesa doon sa hindi siniswerte. Mas marami pa rin mga gandang company dito sa South Korea. Ganun lang talaga, tapat-tapat lang yan.